ano ang sabi ni Pastor, ano ang mabibigay ko sa inyo? Ano ang magagarantiya ko sa inyo? Hindi si Pastor luluhod, hindi si Pastor titiklop, hindi siya titiklop sa pera. Hindi nyo mabibili ang paninindigan ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nyo siya matatakot. Maninindigan siya kahit ang buhay niya, ialay niya. Yun ang tinuro niya sa bawat isa sa amin. Kaya nakita niyo yung siege, hindi kami takot dahil alam namin ang katotohanan. Alam namin na sa katarungan kami. Kaya ang boto para kay Pastor ay boto para sa hustisya. Kailangan na natin ang hustisya. Ang boto para kay Pastor ay boto para sa mga inaapi, para sa mga nahihirapan, para sa mga walang boses. Bakit nahihirapan ang Pilipinas? Mahal ang bigas, mahal ang bilihin, bumalik na naman ang krimen. Wala kasing namamahala. Walang pamahalaan. Basic yan, sabi ni Pastor. Kaya kung pahintulutan natin at ipagkaloob ng ating Diyos sa langit na makaupo si Pastor sa Senado, ang una niyang isusulong na magiging batas at ipapatupad ang zero corruption upang ang pera ng taong bayan na ating pinaghirapan ay mapupunta sa kung nararapat. Papayag ba kayo? Papayag ba tayo na wala ng korupsyon upang ang pera natin ibabalik din sa atin? Ang isa sa amin, ang bawat isa sa amin, nandito yung Purple Warriors. Woo! Tatag lang. Kasi kami ang magiging boses ni Pastor. Kami ngayon ang lumalakad para kay Pastor. Kami ngayon ang nagpapakilala para kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Una sa lahat, mga kababayan, alam ko maraming pangako ang naririnig natin sa mga panahong ito kasi malapit na yung pong halalan. Kung makikita natin bakit ayusin natin ang Pilipinas, ang naging battle cry ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ano ang sitwasyon ng ating inang bayan? Pinagpapala ba? Mayaman ba? Malusog ba ang Pilipinas? Ang ating inang bayan, malusog ba? Mabuti ba ang kalagayan? O kontento na kayo, mga kababayan? Kontento na ba tayo? Ang hindi kontento tumayo. Ang hindi kontento sa Pilipinas. So yung mga nakaupo, kontento kayo na ganito na lang? Samahan natin ang lahat ng Duterte na hindi tayo kontento, ipaglaban natin ngayong halalan, iparinig natin ang ating mga boses na ayaw na namin. Tama na, sobra na, palitan na, dapat may tunay na pagbabago. Yes! Nakikiisa ba kayo, mga kababayan? Sa lahat, nakikipag-isa natin sa buong Pilipinas, maaari na kayo makapo. Nagpupugay at nagpapasalamat po kami in behalf po kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Bagamat karamihan sa inyo, hindi nyo pa nakadaupang palad si Pastor, hindi nyo pa siya nakakasama, hindi nyo pa siya nakakausap ng personal, hindi nyo pa siya nakita ng personal. Siguro, karamihan narinig nyo si Pastor, nakita nyo si Pastor sa social media. Kasi alam naman natin sa mainstream media, wala naman talagang nilalabas na hindi na natin sabihin. Pero karamihan ang naririnig nyo may kaso si Pastor, rapist si Pastor, human trafficker si Pastor, memera lang si Pastor. Mga kababayan, lahat ng mga naririnig at nakikita natin sa social media, sino ba sila? Nakasama ba nila si Pastor? Nakasama ba nila si Pastor? Hindi. Nakita ba nila si Pastor? Hindi. Nakausap ba nila si Pastor? Nabuhay ba sila kasama ni Pastor? Hindi. Hindi. Pero kami, naninindigan kami sa katotohanan. Kilala namin kung sino si
si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya mga kababayan, nandito kami tumatayo. Kung anong klaseng leader si Pastor for 40 years. Si Pastor tinawag bilang alagad ng Diyos. Pinaglingkuran niya ang kanyang tupa, ang kongregasyon ng Kingdom of Jesus Christ mula noong 1980s. Nung mag-umpisa ang ministry, narinig na natin sa maraming kwento, 15 lang yung members, 15. At nasa maliit na chapel lang ang Kingdom of ang Jesus Christ ministry. Yun din ang panahon na nagkakilala si Pastor at si Tatay Digong. Hindi pa sila kilala, hindi pa Vice Mayor si Tatay Digong that time. Kauumpisa lang ng 2 ministry nila o paglilingkod. Hanggang tumakbo si PRRD as Vice Mayor, sinuportahan siya ng Kingdom. Tumakbo bilang Mayor ng Davao City, tumakbo ng Congressman, at tumakbo bilang Presidente. At sa lahat ng ito, kasama si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil ang kanilang pagkakaibigan walang iwanan kahit anuman ang mangyari. Ang suporta ng Kingdom kay PRRD, wagas, wala nang iwanan sila. So anong nangyari? Si Pastor, umusbong ang ministry niya mula sa 15 miyembro hanggang ngayon sa buong Pilipinas at sa ibang-ibang dako ng mundo, may KOJC. Meron nang naipunla ang mga salita ng Ama na pagtuturo ni Pastor kung paano maglingkod sa Diyos at magiging mabuting mamamayan. Ganon din si PRRD. Anong nangyari sa Davao? Napakagulo ng Davao noong 80s, nung nag-umpisa ang ministry. Yun ang laboratory ng CPP, NPA, NDF, ang insurhensya, ang krimen. Araw-araw may nagtutumbahan sa kalsada o sa daan. Ang mga pulis, tinatamaan. Ganon si Mayor, naayos ba? Naging peaceful ba ang Davao? Naayos ba ang Davao City? Dahil sa pamamahala ni Mayor Duterte? Yes! So, kaya nga, may 911. Parang Davao lang, meron pagkatapos ng Amerika. Bawal doon ang no smoking. May no smoking ban, no firecracker. May willpower kasi si PRRD. Ganon siya, may kamay na bakal, pero may puso na malambot. Tama ba? Dahil ang puso niya para sa mga mamamayan. Ganon din si Pastor. Mahigpit, may disiplina sa Kingdom. Pero ano naman ang nangyari? Naging masunurin ang bawat isa sa amin sa lahat ng akda ng ating Panginoon at maging mabuting mamamayan. Na-witness natin yan nung sinukob kami ng libo-libong pulis last year, 2 beses. Una, nung June 10, hindi mo akalain na magagawa ito ng pamahalaan. Hindi mo akalain na ang isang compound, malinis, maliwalas, walang ibang ginagawa, kundi manalangin, magpuri sa Ama, magpasalamat, umawit at magpasalamat sa ating Ama. Biglang susugurin, hindi ng isa, hindi ng 2, libo-libong pulis na sila ang dapat magproteksyon sa atin, sila ang dapat magpapatupad ng batas. Pero ano ang ginawa nila? Nilusob nila ang KOJC. Hindi isang compound, hindi 2 compound, 4 na compound ang sinira nila at sapilitan silang pumasok illegal at wala sa batas. Bakit? Hinahanap nila ang isang tao. Kung matino ang isip mo, alam mo kung ano ang batas. Meron kang search warrant or mayroon kang warrant of arrest. Isa lang dapat. Kung may search warrant ka, isang lugar lang. At dapat nakapinpoint kung saan. Pero ito, 4 na compound. Humarap kami sa Senate hearing 2 beses. Dahil question ang nagawa nila. May nangyari ba? Wala. August 24. Bumalik sila dahil sabi nila, tatapatan nila kung ilan kami doon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Nandun yung mga bata, nandun yung matatanda, dahil pamamahay namin yon. Bahay namin yon, tinitirhan namin yon.
dinagdagan nila. Ilang pulis na? 5,000. Madaling araw. Siguro nakikita ninyo, at sabi nila 30 minutes, bigyan namin kayo ng 30 minutes, lulusob kami whether you like it or not. Ganon. Wala pang 30 minutes, nagkakagulo na dahil lumulusob sila sa likod. Anong sinabi ng pamahalaan? Lahat ng pumunta doon na pulis, walang armas, kahit isa. Wala bang armas? Yon. Sabi, wala daw armas kahit isa. So walang human rights violation. Wala rin daw tear gas. Wala kaming ginamit na tear gas. Mukhang nawawala na talaga tayo sa tono, mga kababayan. Kaya, kailangan na bang ayusin ang Pilipinas? Kailangan ayusin na ba ang Pilipinas? Kailangan na natin. Hindi na natin patagalin. Kailangan ng tunay na pagbabago. Wala ng batas. Ang ginawa pa nila sa KOJC, ginawa pa nila kay PRRD? Exactly. Kung anong ginawa nilang paglusob bilang pulis at sino-sino yon, ganun din ang ginawa nila kay former President Rodrigo Roa Duterte. 2 taong nag-alay ng buhay. Ang isa, spiritual, ginampanan niya bilang ama ng Kingdom of Jesus Christ, inalagaan, inaruga, tinuruan niya kami upang sumunod sa lituntunin, maging mabuting mamamayan, mabuting tao, naglilingkod at may takot sa Diyos. Si PRRD ganun din. Naging ama siya ng Davao City at naging ama siya ng Pilipinas. Anong klaseng ama? Inaruga ba tayo? Inayos ba niya? Yes. Kaya ano ngayon ang sigaw ng Pilipinas? Duterte pa rin? Ano ang sigaw ng Pilipinas? Ano? Duterte pa rin. Kasi gusto natin ang klaseng pamamahala ni PRRD dahil doon natin natikman kung paano maging ligtas ang paglakad natin sa gabi, maging maayos na wala o nabawasan ng krimen, na halos nawala na yung insurhensya. Papunta na tayo sa golden years ng Pilipinas. Ngunit natigil yon. Kaya sa panahong ito, meron na naman, kailangan natin ng isang ama ng bansa na mag-aaruga, mag-aayos ng ating bansa katulad ng isang ama na walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng kanyang mga anak, ang pamamayang Pilipino. Kailangan ba natin? Ay, mukhang hindi. Kailangan na naman ba natin ng leader na talagang mayroong pagserbisyo at tunay na paglasakit para sa mga mamamayan? Kailangan natin. Kaya nagpapasalamat tayo. Isa si Pastor na naglunsad ng ganyang kandidatura bilang senador. Wala siyang pangarap. Wala siyang ambisyon. Kontento si Pastor sa Kingdom of Jesus Christ. Malago, masagana, pinagpapala ang Kingdom of Jesus Christ. Pero bakit pumasok si Pastor? Yun nga, dahil sa sirkumstansya, ginigipit, patuloy na iniipit, ginigipit at walang hustisya. Kaya tumakbo si Pastor para hindi na mangyari sa iba pang Pilipino ang nangyari sa KOJC, upang meron tayong masandalan, meron tayong sandigan, meron tayong kakampi. Hindi siya politiko pero leader ng bansa na mag-aangat muli sa ating bansang Pilipinas. Bakit? Ano ang sabi ni Pastor? Ano ang mabibigay ko sa inyo? Ano ang magagarantiya ko sa inyo? Hindi si Pastor luluhod, hindi si Pastor titiklop, hindi siya titiklop sa pera. Hindi nyo mabibili ang paninindigan ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nyo siya matatakot. Maninindigan siya kahit ang buhay niya, ialay niya. Yun ang tinuro niya sa bawat isa sa amin. Kaya nakita niyo yung siege, hindi kami takot dahil alam namin ang katotohanan. Alam namin na sa katarungan kami. Kaya ang boto para kay Pastor ay boto
hustisya. Ang boto para kay Pastor ay boto para sa mga inaapi, para sa mga nahihirapan, para sa mga walang boses. Bakit nahihirapan ang Pilipinas? Mahal ang bigas, mahal ang bilihin, bumalik na naman ang krimen. Wala kasing namamahala. Walang pamalaan. Basic yan, sabi ni Pastor. Kaya kung pahintulutan natin at ipagkaloob ng ating Diyos sa langit na makaupo si Pastor sa Senado, ang una niyang isusulong na magiging batas at ipapatupad ang zero corruption upang ang pera ng taong bayan na ating pinaghirapan ay mapupunta sa kung nararapat. Papayag ba kayo? Papayag ba tayo na wala ng korupsyon upang ang pera natin ibabalik din sa atin? Si Pastor at ang kanyang mga kasamahan, tandaan natin, yun ang kanya isusulong. At napakaraming programa ni Pastor para sa education, para sa health, napakaraming programa ang nakahanda. Bakit ko nasabi to? Hindi ito pangako. Buhay na namin to. May resibo na si Pastor. May nagawa na si Pastor sa Kingdom of Jesus Christ kung paano niya napamahalaan na walang korupsyon at walang budget. Pero nagawa niya lahat ito sa pamamagitan ng pagkakaisa, pag-ibig ang susi. Kaya nagkakaisa. So yan ang ibalik natin dito sa Pilipinas. Sino ka man, anuman ang pananampalataya mo, anuman ang paniniwala mo, magkaisa tayo dahil iisa lang ang ating bansa. Iisa lang ang Pilipinas. Ito ang pagkakataon. Itaas natin ang ating mga boses. Iparinig natin sa buong mundo. Meron tayong dangal. Ibalik natin ang karangalan ng bilang isang Pilipino. Kaya nga si Pastor, una sa Diyos at sa Pilipinas. Kaya na palagi niyang sinasabi, ang aking paglilingkod, ang aking buhay para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang Pilipinas! Woo! Ang lahat ng naniniwala na mayroon tayong pag-asa. Itaas natin ang ating mga bandera, ang ating mga flaglets, ang ating mga... Yan! Ang sagisag na ang Pilipinas ay buo. Isa lang. Kaya sinong ipoboto natin? Yung mamamahala na katulad din kay